nested if-else. So, ibig sabihin, inside ng if-else natin or if meron pa siyang another if-else. So, ganun yung gagawin natin. So, ang pinaka-ano ng program na ito, let's say sabihin natin ay nested if-else at ang gagawin natin na program ay username and password verification. Yan. So, again, meron tayong scanner dito at ang gagawin lang natin una ay magkakaroon lang tayo ng system.out.print. Then, sa print natin, lalagay lang tayo ng string. Sabihin natin, enter username. Then, after nun, create tayo ng variable kung saan papasok yung in-input ng user. So, ang gagawin natin is string. Then, tawagin natin yung magiging variable natin as username. And then, equal natin siya sa input. Tapos, since ang gamit nyo ay string guys, kapag gumagamit kayo ng string sa Java, ang gagamitin nyo ay next line. Kasi string po siya. Then, semicolon. Okay? So, after nyan, gawin natin copy, paste, palitan na lang natin siya na enter password. So, papalitan natin yung variable natin na password at same thing, input.next line. Now, question, sino si input? Si input, yan po yung ating scanner. Yan po yung gagamitin natin para makapag-read tayo ng user input natin or makapag-receive tayo ng user input. Now, gagamit ngayon tayo ng if statement dito. So, sasabihin natin, if yung username mo, tapos gagamit tayo ng dot equal. Yan, so gagamit tayo ng dot equals. Tapos, ang magiging equal niya dapat ay admin. So, dapat ang magiging username mo ay admin, yung pangalan niya. Then, opening and closing curly bracket. Ang gagawin natin inside nito, if, another if, ito yung nested natin, yung password natin, dot equals, so let's say ang password natin ay Java123. Then, ang gagawin natin dito, magkakaroon tayo ng system.out at ang ilalagay natin sa ating system.out ay login successful. So, ayan siya. Now, after ng if natin, magkakaroon naman tayo ng else dito. So, again, ang else natin guys, wala na siyang parameter or wala na siyang condition. As in else na lang siya kasi ito yung magiging last resort ng program natin. So, ang gagawin natin, kukunin ulit natin itong system.out, paste natin siya, and ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng incorrect password. Yan. So, tapos, again, meron tayong unang if dito. So, sa unang if natin, maglalagay ka ulit ng else. And then, sa else natin, sasabihin lang natin dito ay user name does not exist. So, pag naglagay siya ng username na hindi admin, ang ipapakita natin, username does not exist. So, yun lang yung ipapakita natin dito. Now, kapag rinan natin ngayon yung program, so let's say for example, lagay tayo ng username na Dean. Then, pag nag-enter tayo, password, let's say ang password na nilagay niya ay Dean20. So, ang gagawin niya, username does not exist. Why? Ang password kasi natin dapat ay Java123 at ang username natin ay admin. So ngayon, since hindi tama yung username natin, dinadala niya tayo dito sa username does not exist. Now, kapag nirun natin ngayon, ulit yung program natin, at nilagay ngayon natin dito yung admin, tapos nilagay natin yung Java123, which is yung password natin, ang sasabihin niya, login successful. Kasi na-meet natin yung username at saka yung password natin. So,
Yan yung example of nested if-else natin. So kumbaga tatandaan niyo lang meron ka ng if, tapos inside ng if na yon meron ka pang extra na if-else.